Samantala naman itong San Miguel Beer ay hindi pa rin sumusuko dito sa oportunidad o tsansa na makuha si Troy Rosario. Alam naman nating lahat na matagal na napapabalita na ang SMB interesado talagang makuha ang nabanggit na power forward. Iyan nga ang dahilan kung bakit baka itong si Vic Manuel ay matrade na. Dahil mukhang si Rosario ang nakikita ng SMB na magiging sagot do sa problema nila pagdating sa big men. Sinabi na mismo ni Coach George Gallet na kaya nila kinuha ito si Benny Boatwright dahil ito ay isang big man na may 3-point shot. So ibig sabihin nakita na ng management na yun ang kinakailangan nila. Bakit nga ba naging epektibo yung tambalan nitong si Junmar Fajardo at si Arwin Santos? Dahil si Arwin Santos ay isang player na may outside shooting at mahusay na perimeter defender at may 3-point shot. 3-point shot na wala si Vic Manuel. Kaya yan ngayon ang tinitignan ng San Miguel Beer. Kaya magiging magandang compliment talaga itong si Troy Rosario para dito sa SMB. May mga magsasabi na pwede rin si Jason Perkins at baka mas maganda pa nga ako si Perkins dahil bata pa ito. Pero syempre napakataas ng asking price niyan dahil siya ang number 1 player ng Phoenix Fuel Masters. Samantala naman itong si Troy Rosario magiging unrestricted free agent at kung mag-o-offer ng maganda ang San Miguel Beer, baka ito ay tanggapin ni Rosario. May mga reports din of course na si Troy ay gustong mabumalik dito sa TNT Tropang Giga kung saan magiging maganda rin yung tambalan nila nitong si Calvin Oftana, yung player kung saan nang daging dahilan kaya na-trade si Rosario. Pero hindi pa natin natitiyak. At sa bandang huli, ang magdedetermina kung saan mapupunta si Rosario, syempre, yung salary na i-offer, pangalawa yung tsansa na manalo ng kampyonato, at yung tinatawag na loyalty na nararamdaman pa rin ni Rosario dito sa TNT, kung siya ba'y mananatili dyan o lilipat na sa SMC. Okay, sa balita natin ngayon, mukhang ang hihilingin dapat nitong si Mikey Williams. Kung talagang ang gusto niya ay yung maximum salary, ay isang sign and trade para dito sa Barangay Ginebra. Ang ibig sabihin ng sign and trade, pipirma siya sa TNT Tropang Giga, pero ite-trade din siya kaagad dito sa Barangay Ginebra. Para bang yung nangyari kay Greg Slaughter na pumirma ng kontrata sa Ginebra pagkatapos na trade sa Northport kapalit ni Christian Stan Hardinger. So ito ang titignan natin kung yan ay mangyayari dahil mukhang ang TNT ay determinado na ang i-offer lang sa kanya ay 420,000 a month, yung legal na maximum sa PBA. Pero alam naman natin na yung mga superstars dyan mahigit pa ron ang nakukuha. At mukhang yan daw ang hinihiling ni Mikey Williams at ayaw nang ibigay ng TNT. So mukhang ang paraan lang para ito ay matapos ay i-trade na ito si Mikey Williams. At syempre, kung gusto niya siguro magdaro dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, kung sakaling mapunta nga ito si Mikey Williams dito sa Barangay Ginebra, kinakailangan magbawas ng gwardya ang Ginebra dahil sobrang dami na nito. At ang tanong, sino kaya ang ibibigay nila sa TNT? Malamang isa dyan si Stanley Pringle. Of course, hindi na kailangan ng TNT ito si Pringle na maging top point guard nila dahil parating na si Robert Bolick. So, posibleng mangyari dyan si Robert Bolick ang main point guard nila plus nandiyan si Stanley Pringle at si Jason Castro. Posible rin of course na makakuha pa ng iba pang players ang TNT mula dito sa Barangay Ginebra. Baka hilingin nila si Jeremiah Gray dahil si Jeremiah Gray naglaro dati sa TNT yan doon sa kanilang 3-on-3 at posible rin na baka may first round pick na hilingin pa ang katropa. Depende siya sa magiging takbo ng negosasyon at baka magkaroon pa ng mga additional teams na involved sa ganitong trade. Ang maliwanag lang dito sa tingin ko mukhang malabo na talagang magkaayos itong si Mikey Williams sa TNT. Kaya mukhang kinakailangan talaga ito si Mikey kung gusto pang maglaro sa PBA ay magpa-trade na lamang. Marami ngayong mga fans ang nagtatanong kung hanggang kailan ba na ganito ang PBA. Kinakailangan na ba na magpalit ng commissioner? Dahil kung inyong matatandaan noong naupo itong si Willie Marcial, ang unang-una niya sinabi ay magtatayo siya ng isang trade committee para masiguro na maging balanse yung trades. Nangyari ito dahil siyempre alam na natin na nagkaroon ng kontrobersya noong binigay ng dating Kia na ngayon ay Terra Firma yung kanilang first round pick dito sa San Miguel Beer na naging si Christian Stan Hardinger kapalit ng mga bench players. At dahil nga dyan nag-resign yung dating commissioner, si Commissioner Narbasa. So ngayon ang tanong, ano bang nagawa ng PBA Trade Committee? Wala rin naman dahil nakita natin na patuloy itong mga lopsided trades pabor sa SMC at sa MVP Group. Kaya marami nagsasabi na baka kinakailangan na magpalit ng leadership dito sa PBA. Pero ang totoo niyan,
Kahit naman sinong commissioner ang ilagay mo dyan, wala ring mangyayari dahil sa totoo lang, ang kapangyarihan ay nandoon sa Board of Governors. Dahil walang naaaprobahan sa PBA unless pagbotohan at pag-agrihan nitong Board of Governors. So yung mga Board of Governors ang totoong may kapangyarihan dito sa liga. At syempre alam natin na yung Board of Governors, ang may hawak dyan ay itong SMC at MVP groups. Sila ang mayroong pinakamaraming teams, so palagi pagdating sa botohan, sila ang majority. Hindi sila matatalo ng independent teams. Kaya dito masasabi natin na makikita talaga na kahit sino ilagay na commissioner ng mga tao, may mga nagsasabi si Yeng Giao, si Noli Ayala, si Danny Sigel, kung sino-sino pa. Kahit sinong ilagay mo dyan, pagdating do sa Board of Governors, ay magkakaroon ng problema dahil iyon ang nagdedetermina kung ano ang magiging polisiya dito sa PBA. Kaya sa ngayon, sa tingin ko, unless magkaroon ng pagbabago sa Board of Governors, ganyan pa rin ang liga. Kapag tinatanong yung mga basketball analysts as maski na yung mga PBA fans, marami ang nagsasabi na baka ang pinakamalaki ang tsansa na mag-champion talaga ay itong Magnolia. Hindi lang dahil sila ngayon ang number 1 dito sa eliminations, kung hindi nakita naman natin, maski doon sa PBA on tour wala silang talo. 18 sunod-sunod na panalo yun mula doon sa PBA on tour hanggang dito sa eliminations bago sila nagkaroon ng isang talo dito sa Rain or Shine. So ang sabi nga nila, mukhang ito na talaga ang panahon para sa Magnolia ay maging kampiyon at mabali na yung paulit-ulit na San Miguel, Ginebra at TNT. At ang tanong naman ng karamihan ngayon, kung hindi mag-champion ang Magnolia, ano kaya ang mangyayari dito sa kupunan? Well, syempre, alam naman natin na magkakaroon dyan sigurado ng tinatawag na revamp dahil hindi papayagan ng SMC na ang dami na nilang binigay ngayon sa Magnolia na hindi pa rin nagkakampyon. Binigyan na ng big man, binigyan pa ng isang wingman, dito si David Morel at si Abu Tratter, si James Laput, ang ganda ng nilalaro. Yung import nila, isa sa pinakamahusay ngayon at marami nga nagsasabi ito leading candidate sa best import. So pwede nating sabihin ngayon na itong Magnolia wala nang dahilan para hindi magkampiyon, lalo na at ang Ginebra wala si Justin Brownlee at si Junmar Fajardo nagka-injury sa SMB at ang TNT ang daming problema. So kumbaga, yung mga Magnolia ngayon ang kinukonsidera na top contender. At ito na ang pagkakataon para maalis nila yung bahid na palagi daw silang kinakapos pagdating ng quarters at semis. So malaki ang pressure dito, hindi lamang doon sa mga players, kung hindi maski na dito sa coaching staff. Dahil yung management nila mismo nagsabi na kailangan magkampiyon. Hindi makapasok sa finals kung hindi magkampiyon ang Magnolia. Iyan ang kailangan nilang gawin ngayon. Kung hindi, magkakaroon ng matinding revamp sa lineup nito. Shout out kay Joseph Pineda, kay Dexter Domer, kay Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Romeo Conchada, Donel Santiago. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, si Edia Garcia, si Edwin Carmona Jr., ang Santillana at Tagle family. Pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, Celino Valles family, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Carlito Bolima, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, John Cantos at ang iba pa nating mga taga-subaybay.